Updates sa epekto ng bagyo at habagat ating alamin kasama si Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Sir Juni, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali Joshua, magandang tanghali sa ating mga manonood. Sir Juni, hingi po kami ng update sa figures niyo po ngayon sa bilang po ng mga casualties, mga nawawala po at yung mga naapektuhan po nitong nagdaang bagyo at itong habagat. Ano po ang latest assessment niyo po dito? Joshua, as of this morning, ang casualties natin, yung mga kababayan natin na hindi nakaligtas, umabot na ito sa 20 po, 20 ang mga kababayan natin na hindi nakaligtas dito sa nangyaring masamang panahon. Again, this is for validation of the management of the dead and missing cluster. And then meron naman pong 4 na pinagana pa, missing, at saka meron naman pong 15 na mga injured. Sir Juni, kamusta naman po yung assessment ninyo sa kabuoang bilang ng mga pamilya o individual na lubhang apektado ng mga bagyong nagdaan at ng habagat? Yusek March, doon sa mga apektado nating mga kababayan, umaabot na ito sa 815,400 families o katumbas ito ng 2.8 million na mga kababayan natin ang naapektuhan nito nga pong habagat at saka yung bagyong Luis at saka bagyong Maymay. Doon naman po sa loob ng evacuation centers, meron na po tayong 996 na evacuation centers na meron pong 27,000 na mga pamilya o katumbas po ng 95,500 na mga kababayan natin. Ito naman po ay inaasikaso nung camp coordination and camp management clusters ng iba't iba pong mga lugar. Meron naman pong mga lumikas na wala sa evacuation centers doon sa mga mag-anak nila o doon po sa mga mas ligtas na lugar. Umaabot po ito ng 19,800 families o katumbas po ng 71,000 na mga kababayan natin. Sir Juni, kumpirmahin lang din po namin doon po sa nabanggit yung ng mga nawawala. Tama po, meron po tayong 4 na missing. Ano po yung mga challenges na kinaharap po natin dito? Yung doon po sa mga missing, ito po kasi yung mga dahil doon sa landslide. Ang naging challenge po noong mga responders natin at mga local DRRM workers, yung masamang panahon po, at saka syempre malambot yung lupa, hindi rin ulit magamitan ng mga heavy equipment. In fact po, yung dalawa po na pinaghanap pa doon sa Baguio City, ang ginamit po ng mga responders doon ay yung flashing po ng tubig. Ayun ang pinang-flashing nila para at least matanggal po yung mga debris. So yun po ang mga challenges doon dahil tuloy yung mga pag-ulan at saka syempre saturated dahil ang araw, kaya po malalambot yung lupa. Yun po ang mga naging major challenges sa operations. Okay, Sir Joy, nabanggit mo na rin lang yung mga gumuhong lupa o yung nagkaroon ng landslide doon po sa mga lugar na yon. Para po doon sa mga nakaligtas, ano pa po yung mga assistance ng OCD para sa kanila? At mayroon pa po ba mga komunidad na isolated o hindi po madaanan? Doon po sa mga assistance na ibinigay, hindi lang po ng Office of Civil Defense, kundi kasama na din yung mga iba pang mga response agencies. Sa ngayon po, umaabot na ito sa almost 75 million na worth of assistance provided by OCD, ng DSWD, ng mga local government units. Ito po yung doon sa mga apektadong rehiyon, sa Region 1, sa Region 3, sa CAR, sa Calabarzon, ganun din sa Mimaropa and some other areas. Doon naman po sa mga kung isolated, meron po kasing mga kalsada na hindi pa madaanan. Bagamat ang debris clearing and civil works cluster naman po sa pamumuno ng DPWH ay tuloy-tuloy din po sa paghahanap at sa ayos ng mga kalsada na ito. At lalo na po yung paghahanap ng mga alternatibong ruta para po yung mga lugar na dati po ay isolated ay marating na po. Nakatulong din po yung mga preposition natin ng mga food and non-food items ng mga lokal na pamahalaan at ng mga national government agencies na kahit po may mga kalsadang hindi madaanan ay meron na pong nakapreposisyon doon sa mga iba't ibang lugar. Okay. Sir Juni, may mga lugar po bang walang kuryente dahil sa mga napinsalang linya at poste? At kamusta na po ang restoration efforts po natin?
Yusek March, doon sa mga nawalan po ng kuryente, no, there was a reported na 18 areas na may mga power outage. No? Yung atin naman pong Department of Energy, no, ang namumuno, at saka yung mga lokal na pamahalaan at saka yung mga local electric cooperatives ang nagsaayos po nitong mga nasira pong mga linya ng kuryente. No? And then pagdating naman Yusek March doon sa linya ng tubig, no? Meron lang pong dalawang area na nai-report sa atin na walang mga supply ng tubig, no? But then again, yung mga food and non-food items natin o yung mga water supply, no? Yun naman po ang ginagawa, no? Yung mga water filtration equipment, yun naman po ang ginagamit doon. At saka yung mga bottled waters na rin po na para magkaroon pa rin ng supply ng tubig doon. Okay, Sir Judy, balikan ko lang po yung nangyari dun sa mga lugar na landslide-prone areas. Pakipaliwanag po, paano po ang magiging koordinasyon natin sa mga local government units para hindi na bumalik yung ating mga kababayan dahil some of our, yung mga kababayan po natin, minsan pinipilit nila na bumalik kahit na landslide-prone areas yung kanilang lugar dahil nandun yung kanilang kabuhayan. Unang-una po, doon sa mga kababayan natin na nandun sa mga lugar na ito, mahalaga po na makinig tayo sa abiso ng mga lokal na otoridad, no? Para kasi po para ito sa ating kaligtasan. Sila po ang nakakaalam kung ano yung eksakto ninyong gagawin. And then tayo naman po at the national government level now ay meron po tayong mga abiso na ibinababa po ng DOST Pag-asa, yung DNR Mines and Geosciences Bureau, yung listahan po ng mga barangay na landslide prone at saka flooding prone areas. Yun naman po ay pinapaabot ng Office of Civil Defense papunta sa ating regional offices and then papunta naman po dun sa mga lokal na pamahalaan natin para maabisuhan po yung mga kababayan natin doon. Meron pong mga areas that will be identified and are identified ng mga lokal na pamahalaan natin na delikado na po talagang balikan, lalo na kung ito ay gagawin pa ring residential area. So mahalaga po na malaman ito natin sa mga otoridad, lokal na otoridad, at sana po ay sundin natin kasi para po ito sa ating kaligtasan. Doon naman po sa mga areas na kung ngayon ay baha pa or hindi pa pwedeng bumalik, nasa evacuation center po at nasa ligtas na lugar na kayo, sana po ay wag muna kayong babalik hanggat wala pong abiso ng mga lokal na otoridad kung pwede na kayong bumalik doon sa inyong mga bahay. Okay. Sir Juni, kamusta naman po yung ating communication lines at cellular services sa mga lugar na matinding naapektuhan? May mga lugar po bang naapektuhan ng linya po ng komunikasyon? Yusek March, as of yung mga nakaraang araw, wala tayong natatanggap na ulat mula sa mga lokal na pamahalaan or sa regional offices natin na merong mga interruption doon sa linya ng komunikasyon. Ganun pa man kung merong mga hindi halimbawa hindi pa na-report na hindi makontak ng mga areas, meron na rin po kasing nakapag-preposition nung mga ito kung hindi man ay generator for itong mga communication lines and equipment natin kasi dahil nga identified natin kung ano yung mga lugar at rehiyon na tatamaan, kaya naka-preposition na rin po including itong mga ICT equipment natin. Alright. And Sir Juni, ayon po sa Pag-asa, posible pang maranasan ng habagat sa ilang lugar sa bansa sa mga susunod na araw. Ano po ang contingency measures ng OCD para po dito? Para matiyak din yung kaligtasan hindi lang ng ating mga kababayan, kundi maging yung mga tauhan po ninyo. In terms of the contingency measures, Joshua, ito naman po ay tuloy-tuloy na ginagawa natin lalo ngayon panahon na ito ng bagat, ng mga pag-ulan. Yung atin naman pong mga ginagawa ng mga worst case scenario, yung mga likely scenario, ito ay isinasagawa natin. Yung mga pre-disaster risk assessment natin ay meron tayong ginagawang mga ganoon para alam natin saan, kailan at gaano katindi yung mga tatamang mga bantang panganib sa iba't ibang lugar. Sa pamamagitan ay nagagawa natin yung mga pagpe-preposition, hindi lang ng mga food and non-food items, kundi pati na rin yung mga tauhan at saka mga kagamitan natin kung saan ito gagamitin. Hindi lang po ng OCD, kundi ganun din yung mga iba't ibang response agencies na kabilang sa National DRRM Council at trabaho naman po namin sa OCD ay para nga po i-coordinate itong iba't ibang mga ahensya ng response agencies.
Kung pagdating Sir Joshua sa mga tauhan naman natin, so meron namang mga mekanismo kung paano nagre-relyebo yung mga tauhan natin. At saka hindi lang din po ulit sa Office of Civil Defense, ganoon din sa mga response agencies. At lalo-lalo na po doon sa mga local DRRM workers natin na siya naman po ang nandun talaga doon sa frontline, na sila ang tumutugon una. And then tayo naman po ay nag-augment kung ano man ang mga tulong na kakailanganin nila. Okay. Sir, mensahe at paalala niyo na lang po sa ating mga kababayan na apektado pa rin ng habagat sa ngayon. Sa ngayon, Yusek March and then Sir Joshua, ang direktiba sa atin ng Pangulo sa NDRRMC kay Secretary Gubo at saka sa amin naman sa OCD kay Administrator Yusek Harold and Cabreros, ito pa rin po yung tuloy-tuloy na pagiging maagap, akma at maayos na tugunan natin yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya sa ating pong mga kababayan na apektado ng habagat at saka ng mga samang panahon, makakaasa po kayo na yung mga response agencies ng pamahalaan ay nakahanda pong magpaabot ng mga tulong na ito, magmula sa mga lokal na pamahalaan and then tayo naman sa mga regional at saka sa national government agencies. Inuulit po natin makakaasa kayo sa mga tulong po ng pamahalaan, pero mahalaga din po na manatili tayong maging alerto at makikinig po tayo sa abiso, lalo na po sa mga lokal na otoridad para po sa ating kaligtasan. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyon. Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Thank you, sir. Maraming salamat po.